Ayun. Kala nyo. May Lucas in Book of Luke, chapter 11, verse 1. O sa Tagalog, minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang alagad, Panginoon, turuan mo nga po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang alagad. So, itong kanyang alagad, lumapit kay Jesus, ano ang kanyang hiniling? Turuan niyo po ako manalangin. Ngayon po, maraming mga tao lumalapit kay Jesus ang gusto, Lord, turuan niyo po ako yumaman. Hindi masama. Lord, turuan niyo po akong mahalin, sagutin ng aking girlfriend. Hindi din masama. Lord, turuan niyo po akong bigyan niyo po ako ng karunungan para makapasa. Hindi din masama. Yung iba nga mga Kristiyanong hiningi, Lord, turuan niyo po akong maging magaling na preacher. Turuan niyo po akong magpalayas ang demonyo. Turuan niyo po akong magparami ng dalawang tinapay, maging libo-libong tinapay at ititinda ko na. Lord, turuan niyo po ako yung patay, mabuhay. Lord, turuan niyo po ako yung dagat, hatiin. Lord, turuan niyo po ako yung utang ko sa aking mga ikakatang makalimutan nila. Lord, tulungan niyo po akong magkaroon ako ng kapangyarihan, gumawa ng mga himala. Pero hindi eh. We can ask anything to God. Tama po yun. Pero this particular verse, ang hiniling po ng kanyang alagad ay turuan mo po ako manalangin. So hindi siya nakabase sa mga material, sa power, sa influensya, kundi gusto niya kung anong closeness ni Jesus sa kanilang Diyos Ama, yun din kanyang matutunan. So gusto ng alagad na ito, matutunan niyang mapalapit sa Diyos na ipinapakilala sa kanila ng ating Panginoon. Sino ba sa atin dito naghangad? Lord, turuan niyo po akong lumapit lagi sa Diyos Ama. Turuan niyo po akong maisubok ang buhay ko sa ating Diyos. Lord, turuan niyo po akong matuto magpakababa at pagayin. Sundin ang kalooban niyo. Lagi tayo. Kasi nasanay tayo, the most reason kung bakit tayo i-pray, lagi tayo hindi humihingi sa ating Diyos. Hindi naman masama. Kaya lang kung lagi namang hingi ng hingi, magsasawa rin tayo. Gusto niyo ba yung anak niyo, wala nang ginawa kundi penginon. Di ba sa naman, may magbibigyan ng time yung anak mo para makipagkwentuhan, samahan ka kung ang ginagawa mo, kung nagpapahinga ka, kakabihan ka, kakamuti ang likod mo, kakasuwi ka. Di ba masabi ko lang, pero kung tayo ay laging hingi ng hingi, hindi na Panginoon ang dating sa ating Jesus. Ano na? Panginoon. Nagiging Panginoon na nagiging Panginoon. At huwag tayo maging ganun. So, meron dahilan kung bakit tayo lumalapit sa ating Diyos. At ito dapat natin matutunan. Kung gusto natin ma-empower, gusto natin manubalik ang sigla ng ating pananalangin, ay dapat makita natin ang mga dahilan bakit tayo manalangin sa ating Diyos. Without thinking, without knowing kung bakit tayo lumalapit sa ating Diyos, wala. Magiging shallow, magiging mababaw ang ating panalangin. Okay? Meron pa tayong mga kasama sa trabaho o mga kaibigan, no? Kasama natin, pero hindi natin lubusang kakilala. Para kapibayan natin, kung 10 taon ka na nakatala diyan sa lugar niyan at 10 taon mo nang kasama sa komunidad ang mga tao niyan, it doesn't mean kilala mo siya. Kasama mo lang, pero hindi mo kilala. Marami pong Kristiyano, sumasama lang po sa gawain, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kilala ang dakilang Diyos ng nagpipilipunan. Bakit? Hindi nakikipag-usap. Ako po, 27 years na ako sa PNDT. Ang dami kong kasama sa trabaho, isang floor kami, isang department kami, kasama ko sila. Pero hindi ko sila kilala. Galing sila sa akin. So it doesn't mean, pagkasama mo, kilala mo na. Kahit matagal ka ng Kristiyano, 10 years ka ng Kristiyan, kung hindi ka nanalangin, kung hindi ka nag-spend ng time to talk to our God, hindi mo siya makikilala pa rin. Hello? Naniniwala siya, palapag natin mga Diyos. Kung hindi ka nanalangin,
manalangin, hindi mo kilala ang ating Diyos. Okay. Sabi sa Jeremiah 29, verse 12 and 13, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sinasabi dito, no, kapag hinanap natin ang ating Diyos, anong mangyayari? Matatagpuan natin siya. Naghahanap ba tayo sa proseso ng Diyos? Nauuhaw ba tayo sa proseso ng Diyos? Kapag punta rito, hinahanap natin, yung mga kabati natin. Ang hinahanap natin dito, wow, ang ganda na, bago. May bago kong matin. Kada gigising tayo sa umaga, sino ang unang mo hinahanap? Kasi yung walis, mas mahalaga pa yung walis kaysa sa Panginoon. Mas mahalaga pa yung cellphone para sa mga bataan kaysa sa Panginoon. Bakit po kung nag-pray? Kasi hindi nila naiintindihan. Hindi nila sila sabi makilala ang Panginoon. Nakakalungkot. Marami po sa ating mga Kristiyano, habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, sa ating journey, sa ating faith, mas lalong kumukunti ang time natin to talk to our God. Walang iniwan niya sa mga anak nating bata. Habang tumatanda, ang dependency sa atin, nababawasan. Kasi kaya naman nila eh. Ganun din ba tayo sa ating spiritual walk? Habang tumatagal tayo sa Christian, habang dumarami alam natin, habang dumarami ang ating accomplishment, lumiliit naman yung time natin to talk to our God, to spend time in prayer. Sino sa atin dito? Dati nakakapag-pray ng isang oras. Dati nakakapag-pray ng 30 minutes. Ngayon, yung isang oras, 1 minuto na lang. Yung 30 minutes, 30 seconds na lamang. Bakit ganun nangyayari? Nababawasan na yung excitement natin sa presensya ng ating Diyos. Okay? So, bakit ba kailangan natin laging manalangin? Kasi marami tayong pangangailangan. No? So, number 1, bago natin simulan, basahin ulit natin ang sinasabi sa salita ng ating Diyos. Awit 116, verse 1 and 2. Minamahal ko si Yahweh. Pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko at tupig. Ako'y kanyang dinirinig kung ako'y tumatawag. Kaya habang buhay ko'y sa iyo laging tawag. Isa ito sa verse na aking ginagamit, an assurance, na every time I will call God, I will pray, alam ko na nakikinig ang Diyos sa akin. Isang assurance. Isa itong salita ng ating Diyos na dapat natin pangawakan. Kapag tayo tatawag sa Kanya, anong tugon? Siya ay nakikinig sa ating mga panalangin. Napakasarap po na sa Diyos na makapangyarihan ay mayroong oras para pakinggan ang sinasabi ng puso po natin para sa Kanya. So kung ganito po ang ating matutunan, kung ganito po ang ating tatandaan, na sa tuwing ako'y mananalangin, regardless kung gaano ako kabisi sa buhay, basta I will spend time to talk to our God, at bibigyan niya ako. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, gaano man kabigat, nagsawa ng tumulong ang aking kapwa, pero ang Diyos may katiyakan hindi magsasawa kapag ikaw yung humingi ng tulong sa ating Diyos. Amen? Iba ang Diyos, iba ang tao. Yung pasensya ng tao na uubos. Di ba meron sabi si Marcia Soriano yun? Yung pasensya ko na uubos. Tama ba yun? One more chance. Pero ang Diyos, hindi na uubos ang pag-unawa ko sa atin. So, what are the reason again kung bakit hindi tayo lumalapit sa ating Diyos? Kung hinaharap naman tayo ng kaaway, using our pride, nahihiya tayo lumapit sa ating Diyos, dapat mas makita natin yung kalakihan ng Diyos, yung totoong Diyos, kaysa sa kasinungalingan nilalagay ng Diablo para huwag tayo manalangin. Hindi kasi ako manalangin, hindi kasi ako marunong manalangin kagaya ng iba. Kasi bago lang ako, utol-utol pa ako sa panalangin. Siyempre, magulat ka pag merong baby pinanganak, nakakapag-English na agad. That's a wonderful question. Yung kasi sabi ng baby, tapos kumahanap, walang ganun. Lahat po tayo,
nagsisimula po, dumadaan sa proseso. Matututo. Ang importante po, lagi natin ipasiyasat, isabit ang puso natin sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kapag natutunan mo ipakatiwala ang buhay sa ating Diyos, wow, lalong makikita mo ang kalakayan ng Diyos sa ating buhay. So kung tayo tatawag sa Kanya, kaya nandinidinig tayo ng ating Diyos. So minsan sasabihin natin, sige, panalangin mo na ako kasi mas malakas ka sa ating Diyos eh. Diba? Sino ba nagsasabi sa atin gano'n? May prayer request ako. Ano yun? I-guide ako ni God. Samahan niya ako. Bakit hindi mo pa kaya pray sa sarili mo? I-guide ka ni God? Kasi hindi mo talaga ako ano eh. Ganun dami, no? Dami niiyak, dami niyang pray. Sabi mo nga dito, mamaya, mag-i-spin away tayo dito kung sino mag-closing prayer. Pag ikaw na ulit ikaw mag-closing prayer. Agree? Yan. Thank you. So, bakit tayo dapat manalangin o dapat laging nanalangin? Okay, number 1, pagtitiwala sa kanyang kakayanan. Okay. Ayun, ito rin. Pagtitiwala sa kanyang kakayanan. Kapag tayo nanalangin, ibig sabihin, natuto tayong magtiwala sa ating Diyos. Amen. Marami po tayong kakayanan pero limitado. Pero pag ipinakatiwala sa ating Diyos, amazing thing is going to happen. Sinasabi nga natin, wow, paano kaya yung tao yung dating masama, pero ngayon, mas mabuti pa kayo sa akin kasi natutunan ipagkatiwala ang buhay niya sa ating Diyos. Bakit kaya yun? Bago umalis, bago mag-desisyon, natututo muna mag-pray. Kasi natutunan niyang bago makbang, magtiwala sa ating Diyos. Ang pagtitiwala sa ating Diyos, ay hindi ibig sabihin nun, hindi ka na masasaktan, hindi ka na mabibigo, hindi ka na madadapa, hindi ka na matisip. Mangyayari pa niya. Pero ang ganda nito, kapag nagtiwala ka sa ating Diyos, nakikita mo, yung inaabit mo sa sarili mo, na sa Jesus ang kailangan mo sa iyong buhay. Kasi marami kang naiisip na malayo sa isipan ng Diyos. Marami kang kakayanan, pero iba ang kakayanan ng Diyos. God works in a mysterious way. Mysterious way. Parang love, no? Hindi naman talaga. So, parang kasi ba kanta, love moves in a mysterious way. No? Eh, sino ba love? Si God. So, ang Diyos natin, kumikilos po sa mga di inaasahan natin pangyayari. Just learn to trust God. Kapag natutuwa ka magtiwala sa ating Diyos, makikita mo ang influence ng Diyos sa buhay mo. Kesa naman sa kapag ikaw ay nakapakinig sa salita ng Diyos, binabaliwala mo, humingi ka ng payo sa mga taong binabaliwala mo, kasi ang tiwala mo nasa sarili mo. Marami po sa atin, kahit sinasabing Christian, pero di natuto magtiwala sa ating Diyos, ayun, nawala sa sirkulasyon. Nanamlay ang kanilang pananampalataya. So, para laging sariwa, lagi tayong masigla sa ating buhay panalangin, tandaan natin na kapag tayo nanalangin, ito ay tanda ng ating pagtitiwala sa ating Diyos. Lord, pinapaubaya ko sa iyo ang aking pamilya. Gusto ko silang safe, pero hindi ko kaya silang ingatan. Therefore, with all your power, with all your might, Lord, ikakatwala sa iyo ang buhay ng aking mga anak. Pati ang kanilang future. Pati ang love life ng mga anak ko, ikakatwala ko sa ating Diyos. Pati nga yung magiging buhay pa namin ng future. Lord, ikakatwala ko sa iyo yung aming buhay. Dahil alam niyo ba, pag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na ikakatwala natin, iniingatan niya ito, pinahalagaan. So pati pangalan ko, pati yung aking ego, Lord, ikakatwala ko po sa iyo. Kasi pangalan mo lang po ang dapat mataas. Pangalan mo lang ang dapat mahayag, ang makilala. So kailangan natin matutunan na magtiwala. Before doing anything every day, learn to pray and trust God to do everything para sa iyo. Sa kanyang kalwalhatian. Pangalawa, bakit tayo mag-pray? Kasi ito yung paraan natin para magpasalamat sa kanyang ginagawa. Kapag ikaw ay naging mapanalangin,
matututo ka pong maging mapagpasalamat. Ang hirap nito, no, maraming mga ginagawa sa ating kabutihan ng ating magulang. Akala natin, obligasyon na yan. Hindi na ito ipapasalamat. Kaya sa amin, natutunan namin na kapag may ginawang mabuti, Catholic, say thank you. Or training yun. Kapag may ginawang mabuti sa'yo, inabot sa'yo, pag may inabot sa'yo na bagay, o may plato, thank you. Ang sarap na gano'n, natututo tayong naging magpapasalamat. Kaya sa tuwing tayo nagpapanalangin o malalapit sa ating Diyos, lagi po tayong natututong magpasalamat sa ating Diyos. Amen. Yung mga bagay na binabalwala natin, kapag tayo po naging prayerful, pag lagi natin naging habit manalangin, nagiging magpapasalamat po tayo. Nabubuksan po ang ating kaisipan sa mga bagay na akala natin binabaliwala lang natin dati, ngayon, pinahalagaan natin at natututuhan natin magpasalamat sa ating Diyos. Kaya every morning, pagigising ka, Lord, thank you, may buhay po ako. Kasi minsan marirasan natin, nasayang yung mga ginawa ko kapag inaamin na natin yung ating mga maling ginawa. Kapag tayo may sakit na, hindi na tayo makabangon, namimiss natin yung Lord. Yung mga araw na iningatan mo po ako. Lord, yung mga araw na ginigising mo ako kung umaga. Nalimutan ko po, salamat yung Lord. Dagdagan mo po ang buhay ko. Iaalay po ito sa inyo. Pag nawala na sa katayo ng hihinayang, pero nung dito sa akin, ay nag-i-appreciate. Hello, pati Bible po natin, hindi natin na-appreciate ang Bible natin, hindi natin pinalagaan, kasi nandiyan lang naman yan. Pero sa sandali, nagkaroon na ng ligligan, nagkaroon na ng pagpipigil sa ating para magbasa ng Biblia. Ano ba? Parang naging kumusta na tayo. Hindi na tayo nakakapagpas ng bago sa kamuhaan natin. Lord, salamat po yung kapanahon na yun. Magwag po. Kami nakakapagbasa sa tayo yung Biblia. Diba? Nasa uli ang pagsisisi. Kung kailan wala na, salamat po na yun. Yung mga tao nagmamalasaka sa atin, hindi natin ipinipapasalamat. Pero kung matay na, nawala na, abot-abot ang panghinayang natin. So, learn to be thankful to God. Yung puso natin, mabusog tayo na lagi tayong papasalamat sa ating Diyos. At ang totoo niyan, kung bibinahin po natin yung magagandang bagay na ating tinatamo, ang dami natin reason para magpasalamat sa ating Diyos. At pati hindi magagandang naranasan natin, pwede pa natin ito ipagpasalamat sa ating Diyos kasi natututo tayo. Sa mga pagsubok na ating napagtagumpayan sa biyaya ng Diyos, tumatatag tayo. Dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Di ba ang sarap yung pagkatapos mo ng exam sa eskwelahan, pagkatapos ng exam, at hirap na hirap ka, hanggat maaaring ayaw mo na ng exam, pero no choice, andyan ang exam. Pero pag naipasa mo to, wow, ang sarap ng pakiramdam. Ganun din sa ating buhay. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa bawat sitwasyon, anong pangit meron sa ating buhay, matutunan natin itong ipagpasalamat sa Diyos at makikita pa natin tunay nga yung pangit na yan ay nagiging mas maganda pa higit sa ating inaasahan. Kaya kung pangit man yung sitwasyon, yung pangit yung mukha, no? Ipagpasalamat natin sa Diyos. Isipin po natin, anong sitwasyon ng buhay natin ngayon ang hindi ka aya-aya? Na parang gusto mo nang isuko. Well, mga kapatid, number 1, ipagkatiwala mo ito sa ating Diyos. Pangalawa, ipagpasalamat mo na ito sa ating Diyos kasi may gagawin ng Diyos sa buhay pa natin. Amen? Palagpakan pa natin natin. Hallelujah. So, meron tayong rason para magiging mapanalangin. Kaya isang araw, hindi sapat, isang beses ka lang manalangin. Kasi ang dami mo pwede ipagpasalamat sa ating Diyos. Pangatlo, ang pagiging papanalangin o ang ating panalangin ay paraan natin ng pagpapakumbaba at pagsuko sa kanyang kalooban. So every time we pray to our God, itinuturo sa atin ng Panginoon Jesus na kapag tayo nanalangin, ang ating hihingin ay ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. So it's a reason for us para magpakumbaba.
Kapag tayo nanalangin, nawawala po yung pride. Kasi di ba nga, kapag hindi ka nanalangin, andun yung pride, andun ang kataasan, andun ang katigasan. Kaya ayoko mag-pray yun. Hindi po feel. Ayoko manalangin yun. Wala akong pera. Ayoko mag-pray, nainis ako sa asawa ko. Ayoko mag-pray. Bakit ang story pinanood ko? Hindi ko gusto. Hindi ko pati pinanood ko teleserye, apektuhan ka. Ayoko. Ang ano nung bida, lagi na ipapaloko. So, ang dami-dami natin so, kung bakit tayo nag-pray, hindi natin alintana, nagiging matigas ang puso po natin, nagiging mapagmataas na tayo. To the point, ng susi dito is pray. Kailan ang best time when to pray? Kailan ang oras, ng pinakamagandang oras para manalangin? Kapag nahihirapan ka manalangin. It is best time to pray when it is hardest time to pray. Kung kailan pinakamahirap para sa iyong manalangin, doon yun ang pinakamagandang oras para manalangin kasi ibinababa mo sa sarili mo at itinataas mo ang Diyos. Kapag marami ng sugat, kapag marami ng sakit ang puso mo, kapag marami ng gumugulo sa isip mo, ang tendency, ayaw mo nang manalangin. Pero kung matutunan mong ibaba ang sarili mo para manalangin, that's the best time to pray. Kapag ikaw ay natutong magpakumaba. Kasi habang ikaw ay mamataas, hindi ka mag-pray. You're telling to God, I don't need you, Lord God. Or, pwedeng sabihin, hindi pa kita kailangan, Lord. Kaya ko pa. Gagawin ko muna kaya kong gawin. Bago ko lumapit sa'yo, bago ko mag-pray. Pero hindi. Manalangin ka na mayroong mababang puso, pakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikaw yung pakumbaba, you will ask forgiveness sa iyong mga mali. Kaya kumakapalip ng puso natin kasi ang patong-patong ng kasalanan natin, abot-abot na. Punong-puno na ang puso natin ng iba't ibang uri at paulit-ulit na kasalanan na nalalagi sa puso po natin. Kaya kasabi rito ano bang gusto nyo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ano bang gusto nyo? Patuloy kayong mamuhay sa kasalanan? Patuloy niyong enjoy ang kagandahan ng Diyos habang namumuhay kayo sa kasalanan? Wake up. Gumising tayo at natuto tayo magpakababa sa ating Diyos. Hindi pwede tayo magpatuloy sa 2025 na ang puso po natin ang dami pa rin tago. Ang daming tago kasalanan. Namumuhay pa rin tayo sa kataasan ng ating sarili. Nakakalungkot isipin, kung sino pa yung matatagal, siyempre maraming alam sa salita ng Diyos, sila pa ang mayroong matigas na puso. Alam ko din. Kaya ang ginagawa, yung salita ng Diyos na dapat nilang sinusunod, binabalikat na. Salita ng Diyos, ang gusto nilang sumunod sa kanila. Guys, mga kapatid, dapat tayo mga Kristiyano ang sumusunod sa salita ng Diyos, pero dahil alala natin, dahil hindi natin nakakalayan, nagmamataas tayo, tumitibis ang puso natin. Kasi hindi na Jesus, hindi na ang pundasyon natin ng salita ng Diyos, ang pundasyon na natin, yung aking kayamanan, yung aking katalinuhan, yung aking kalakasan, yung mga taong kakilala ko na mahuhusay na iyaman. Yun na ang kanilang sinasandigan, hindi ng salita ng Diyos. Kaya it's about time. Pray to God with a humble heart. Manalangin tayo sa ating Diyos na mayroong mababang puso. Puso nagpapakumbaba sa Kanya. When we pray to our God, lagi natin tinataas siya. Di ba? Pupuli natin, Lord, I praise you, I worship our God. Itinataas kita. Lord, more of you, all of you, none of me. Di ba pag tayo nanalangin, sinasabi natin, Lord, yung kalooban mo po ang gusto ko pong makita. Yung kalooban mo po ang gusto ko sundin. Hindi po yung kalooban ko. Kaya nagkukontrahan ang mga Kristiyano sa kanilang Panginoon kasi tinatawag nilang Panginoon si Jesus, pero sinusunod naman nila ang sarili nila. Ang hirap kaya nun,
Tinatawag kang leader, pero hindi naman ikaw ang sinusunod. Para sa trabaho, tinatawag kang boss, pero hindi ka naman sinusunod. Ikaw ang manager, pero wala ka nang minamanage. Binabypass ka. Di ba parang ikaw yung nanay o tatay, binabypass ka ng mga anak mo. Marami ko sa atin, binabypass natin ng Congress. Kasi, kaya naman natin eh. Lord, magpapakasyon po ako. Kaya lang, tatamanin sa atin. Lord, hindi mo na ako dadalo. Ipapasok mo muna sa atin. Ano to? Ano bang klaseng pagsunod meron tayo sa atin ng Diyos? When we pray to God, natututunan natin isabit ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nananalangin ng maraming Kristiyano kasi nahihirapan sila magpakumbaba, nahihirapan isuko nila ang sarili nila sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, kaya maraming Kristiyano ang hindi nananalangin kasi ayaw nilang ibaba, isuko ang sarili nila kaysa sa kalooban ng Diyos. Meron bang manalangin dito, Lord, hindi mo na ako dadalo. Okay, Lord, usap na tayo. Sundin mo ako. Meron bang ganun? Hindi. Lord, pakandam ko ayaw ko ng matin. Lord, pakandam ko wala na akong kasabihan sa iyo. Lord, ipinababa ko sa sarili ko. Nagsisisi po ako sa mali ko naramdaman at kayo po, ang kalooban ko ang kasunod. That's the right prayer. Seeking God's power, God's will over your life, kaysa i-impose ang iyong sariling kalooban, ang iyong sariling desisyon kaysa God. Para mo sinabing, nagpaalam na ako Hindi naman, ano ba tingin natin kay God? Lord, hindi ako makakadalo ngayon hindi ako pipray ngayon hindi ko muna gagawin tungkulin ko nagsabi na ako sa'yo. Andiyan naman si pastor, andiyan naman yung co-leader ko, siya nang bahala. That's the act of humility. Hindi yun ang kilos ng nagpapakumbaba ka sa Diyos. Nagsasabi ka ng kasibsin. Papaalo ka lang. Ano siya, guardia? Chip, labas mo na ako. O undertake ako. Undertake ako. Kasi wala nang kapangyarihan ng guardia na pigilan ka Kung gusto mo kasi, it's your decision, it's your right. Kung mag-undertake ka sa trabaho. Di ba? Inalagyan ng guardia. O sige ito, undertake. Bawas na ito. Diba? Tatanong nila, bakit uuwi ng maaga? Kaya hindi ka pwede nila. Ba't tayo pumasok ng trabaho? Hindi lang sila mo. No work, no pay. Wala. Doon ba tingin natin kay God? Lord, hindi mo na ako hindi mo na ako atin. Sige, bawas mo sweldo ko. Total, mas mayaman naman ako sa mga kapaliran Yaman ko kuya. Ganda ko kuya. Pogi ko kuya. Galing kaya ako sa basketball. Kaya sa kamano yan. But, when we learn to pray, we must learn to humble ourselves. Ibabasa rin natin. So, one key kung bakit tayo dapat nanalangin, doon natin nakikita si God ang lahat sa buhay natin. Kung ano man meron tayo yun, dahil kay God. Kaya, balik tayo sa dati. Lagi tayo nagpapakaba. Every time we pray to God, lagi natin ibinababang sa rin natin. Just check yung balance. Baka nagmamalaki tayo, baka nagmamataas tayo, nakakalitaan natin, sino ba tayo sa harap ng Diyos. Kahit ano man ang posisyon natin dito sa mundo, kahit nasabihin natin, principal na tayo, kahit sabihin mahal na tayo, kahit sabihin may-ari tayo sa sarili natin negosyo, kahit sabihin self-fulfilled na tayo, pero sa harapan ng Diyos natin, tayo po ay kanyang servant na dapat siya ang ating binura. Amen? Kung hindi nyo naisip ang sarili, kung hindi nyo nakikita ang sarili natin na tayo ay alagad ng Diyos na makapagay sa lahat, wala. Lagi natin i-take for granted ang Diyos na makapagay sa buhay natin. Lagi natin isipin lahat ang meron ako. No? Sa puso't marunong magpakababa, lahat ang meron ako, ito ay para sa iyo, Panginoon. Sa iyo ito. Let
those things, I will use it for your glory. Hindi yung lahat ng ito ay dahil sa aking kahusayang kagalingan. Gagamitin ito para enjoy yung sarili ko. Para ibigay yung self, yung makakapagbigay ng kagalakan sa puso ko. Diba? So when we pray to our God, learn to submit ourselves sa pangyarihan ng Diyos. So pag nanalangin tayo, kasama rito ang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Sa pagkain ng langit, kasama rito ang paghingi ng kapatawaran sa mga mali natin nagawa. Pagkain ng langit, kasama rito ang pagtuklas sa kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Gusto pa nga po palakpakan natin ng ating Diyos. Hallelujah. Yung sarap-sarap po na makita mo yung rightful place mo sa ating Diyos. Kaya pag tinitingnan nga, kung tatanungin ka, tayo lahat, nasaan tayo sa harapan ng Diyos? Alam nyo, ang pinakamasarap na posisyon ko o lugar ko sa harapan ng Diyos, doon sa kanyang paanan. Iyon ang pinakamaganda. Nagpapakumbaba, babang-baba ka para ang Diyos mataas na mataas sa buhay mo. Amen? Kasi pag nasimulan mo ng itaas ang sarili mo, may bababa mo ng Diyos. Ay sino bang dapat mataas sa buhay mo natin? Ang Diyos lamang na makapangyari sa ating buhay. Hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating sariling katwiran, hindi ang ating pamilya, kundi laging Diyos ang ating itataas sa ating buhay. Kapag itinaas natin sigal sa ating buhay, lahat ng mahalaga sa atin, pahalaga ng ating Diyos. Hindi kontrabid ang Diyos natin. Sinasabi natin, Lord, naiintindihan mo pag inuna ko ang family ko. Lord, naiintindihan mo na pag inuna ko ang sarili ko. Lord, naiintindihan mo pag inuna ko ang trabaho ko, pag inuna ko ang pangarap ko, yung mga goal ko sa buhay. Hindi kontrabida ang Diyos sa lahat ng iyan. Pagkus, God, gusto niya, pinagpapapala tayo, God is continue prospering us para makita natin kung paano siya kumikilos sa buhay ko natin. Amen? Pang-apat, when we pray to God, inihalaan natin ang sarili natin upang maglingkod sa Kanya. Yan. Kapag ikaw ay nanalangin, you are making yourself available to serve God. Inihalaan natin ang sarili natin. Every day, pag mag-pray ka, maglaan ka ng isang panalangin sa loob ng isang araw, Lord, use me as your child of blessing. Lord, gamitin mo po ang buhay ko para mapaglingkuran ka. Hindi mo kailangan worker ka sa church, leader ka sa church, hindi mo kailangan magtatake ka ng seminary, Bible school, hindi mo na kailangan tagal ka muna sa church para makapag-serve God. Habang nabubuhay ka, pwede ka maglingkod sa ating Diyos. The book of New Testament is teaching us to do good things. Yung paggawa natin ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng nangailangan, na walang hindi nakapalit, is a good service to the Lord. Yung mga pagkakataon pwede tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, ay malaking paraan para makapaglingkod tayo sa ating Diyos. Yung mga nagpipreach dito, mga kapatid, nagpipreach ng salita ng Diyos, pero tayo mga nakikinig, will we apply it to ourselves? Pag in-apply na natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, ready na tayong mag-serve to God. Yung prayer, pag meron ka na balitaan na kasama ang trabaho, kamag-anak, na nangangailangan ng meron sitwasyon hindi maganda, mag-offer ka ng prayer. That is service to the Lord. Kapag ikaw nanalangin, hindi lang hingi, hindi lang tanggap, kundi dapat handa ka rin i-offer. Ikaw din ang magbigay kay God. Yun ang magandang love relationship. Tumatanggap at nagbibigay. Hindi tayo tanggap ng pagmamahal ng Diyos. Lord, in return, gusto ko rin kitang mahalin at gusto ko rin maglingkod sa iyo. Hindi dahil kailangan mo lang maging cell group leader. Hindi kailangan church volunteer o church worker. Habang nandito ka, habang nabubuhay ka, mayroong pagkakataon makapag-serve ka. Ang kailangan lang po, simulan mo sa panalangin. Lord, turuan niyo po akong makapaglingkod sa iyo. Kung gagamitin mo po sa aking katibay, let your will be done. And thank you, Lord God. I trust in you. Tingnan nyo,
Sa ating panalangin, lahat ng ating nilagay niya apat, kasama na doon. No, kasama na doon. Kapag ikaw nanalangin, inalalaan mo sarili mo, makapaglingkod kay God. Pag nagbabasketball ka, hindi naman sinasadya, nasigo ka. Hindi mo, okay lang yung brad. Hindi yung dati, na hindi ka pa mapanalangin, pag sinitag ka, ang dali-dali mo magalit. Sisikuin mo agad, aasa mo. Mamaya may papaksak, may tinibog niya, kasi ginantihan mo na. Pero dahil natulungan ka ng manalangin, tiwala mo na, ininalaan mo ng sarili mo para makapag-serve God, yung dati mong grumpy na mukha, yung dati masungit na mukha, unti-unti nagiging maliwalas na mukha. Kasi kahit yung ngiti, hindi mo na pinigladan mo. Dati mahihain ka, dati isolated ka dati hindi ka nakikipag-bonding sa iba, but because of your prayer na hinandog mo ang sarili mo kay God, natututo ka na maging sociable. Nakikipagkaibigan ka na. Pili nyo nga po yung mga sa paligid. Meron pa ba rin doon sinisimangutan ka pag nakikita ka? Lord, gamitin po ang tao yun para maging kaibigan. Ang sarap po dito, kapatid, na pagpupunta ka rito, sa ngiti pa lamang, ay mararamdaman mo na, nag-bleeding stereo na. Nararamdaman mo na, sa ngiti pa lamang ng iyong kapatid, na ang Diyos nga ang kanyang pinipinikuran. Amen. In case na pagbubukas ang pintuan, oh please, pasok ang bagal-bagal mo eh, nagkakapag. Pag gano'n ng worker, naglilipod nga yan, pero hindi sa Panginoon. Naglilipod nga lang yan, kasi meron yung libre niyo ng worker. So, laan mo na ako. Tapos mga nag-grad, oh, ang bagal-bagal mo, may lakad pa ako. Tagal-tagal nyo. Di ba? So sa ating paglilingkod sa ating Diyos, matututunan po natin bigyan ng mas mataas na pagpapalaga ng lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon. Okay? Sumunod, bakit tayo dapat laging manalangin? Ito'y paghahagi ng kanyang kadakilaan. Napakasarap po na pag ikaw nanalangin, you begin to speak to other words kung sino ang Diyos sa buhay mo. Di ba tayo, pag pinupuri tayo, parang kanina, may sabi, wow, gusto namin, parang mga artista na. Tapos magkakano ko na lang. Alam mo, hindi ako sanay. Pero hindi ko sabihin, nakakaya naman sabihin, inborn na yung ganyan, eh ba? Pero hindi, parang hindi ko tayo alam kung sasakyan ko ba, biro lang. Pero sinasabi lang, basta, hindi na lang, pero sa puso ko, Lord, masarap na may pumupuri sa inyo, di ba? Siguro sana lang, totoo lang, hindi pagkalikod ko, gusto mo Bisaya, magpupor pa kayo. Gusto mo paano magpupor pa kayo. Basta wala namang gano'n. Kapag tayo pinupuri, pag tayo pinipraise, natutuwa tayo, what more ang ating Diyos? Wala siyang bahid kasalanan, wala siyang pagkakamali. Lahat ng papuri, deserve ng ating Panginoon Diyos. Amen. Lahat ng pagpaparangal, deserve ng ating Diyos. Kaya ang sarap po mga kapatid, na when we pray to our God, after speaking or before ending our prayer, huwag natin kalimutan, tell to God, sino siya sa buhay mo. O Diyos, salamat po, napakabuti mo po sa akin. O Diyos, salamat po sa panahong ako'y naghahanap ng assurance na may halaga sa buhay, ipinadamo po sa akin pagmamahal mo. Lord, salamat po, nakakalibot ako, pero ipinapaalala mo sa akin. Lord, salamat po, nangingina ako, binibigyan mo ng lakas at tunay na napakadakila mo, napakabuti mo. Laging tapat, tunay na totoo, at ang kanyang pagmamahal ay hindi nang mamahalin. Alam mo, tinatanong ng mga Israelite, yung lagi kang mabuti, tunay kang tapat, pag-ibig mo, hindi nang mamahalin. Siyang time ko, pag-aaralan mo muna. Ang sarap po ng banggitin natin, who is God to our life? Yung personal na pagkakilala mo, Lord, salamat po, ikaw ay Diyos na magkagamot. Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Lord, salamat po, you always guiding me sa tamang daan. Lord, salamat po, pinapaalala mo sa akin na matiwala lang sa iyo. Diba? Habang lagi tayo, sabi ka paano ka magiging close sa isang tao, hindi
yan dahil kasama mo siya. Wala yan, naging close tayo sa isang tao, wala yan sa haba ng usapan. Wala yan sa ikli ng usapan. Kung gaano ko'y kalimit nag-uusap. Amen. Kung gusto natin makilala ang Diyos natin, wala yan sa haba ng panalangin. Wala sa ikli ng panalangin, kundi sa frequency ng ating pakikipag-usap sa ating Diyos. Kaya pag ikaw ay naging mapanalangin, lalo mong makikilala ang ating Diyos. Lalo mong maramdaman kung gaano siya kalapit sa mga tumatawag sa kanya. Kung minsan, nagdududa ka na parang iisa ka na lang sa problemang kinaharap mo, learn to be prayerful at makikita mo. Nagsisimula pang lang yung problema, nakangiti ka na. Bakit? Alam mo, kasama mo ang Diyos. At kasama mo ang Diyos, siya magbibigay sila ng pagpapaya. Amen. Palakpakan pa natin dito. Paano tayo masasalin na lagi manalangin? So we now understand, now know yung reason kung bakit tayo dapat manalangin. Diba? Kapag tayo nanalangin, pagtitiwala sa Diyos, pasasalamat, pagpapakumbaba, paglilingkod sa Kanya, at pagdakila sa Kanyang karangalan, ngayon, i-apply natin kung paano tayo matututong maging mapanalangin. Hindi lang po matutong manalangin, kundi magiging laging nananalangin. This is the objective of our message. Matutunan po natin laging nananalangin. Hindi araw-araw nanalangin, kundi laging nananalangin. Kasi may mga Kristiyano dyan, pag tinanong, sinipray niya yung araw na to. Opo, nagpray ako. Sana magtanong ni Pastor kung kailan, nung kakain ako. Di ba? So, ang ating objective is paano tayo masasanay na laging nanalangin. Number 1, magtagda ng oras, ng mga oras para manalangin. In a day, kung kumakain ka na 3 beses sa araw, at least, minimum, kasi sa atin, may nabaltaan ako, times 3. Kung kumain sa araw. No? Sa atin, at least, 3 times a day, nagpipray ka, anong oras mo isiset doon? Ano sa umaga, ano sa magkakapon, ano sa gabi. Set time of prayer in a day. Hello? Get yung mga kapatid? Wala tayong sulat-sulat dito na sulat ka, motor namin din. Kayo po magtagda ng oras, kailan manalangin. Kailan sa umaga, kailan sa maghapon, kailan sa gabi. Number 2, magtagda ka ng mga lugar kung saan ka pwede manalangin. Kung sa bahay, saan ka? Saan mo i-establish, i-declare na prayer room mo o prayer spot? Kasi tagutin natin, yung ating tahanan hindi sufficient enough para magkaroon tayo ng prayer room. Pero yung prayer spot, saan ka pwede manalangin? Sa yung hinigaan. Doon pa lang sinigaan mo, hiniga pa lamang. Pag umunat, pagbalik niya, himala. Hawak ko ng cellphone ko, isa pa na. Meron ganun, no? Ang galing-galing. Muscle memory, kahit nakapikit pa, alam kung nasa ng cellphone. Ang galing. Pero ngayon, kahit nakiga ka pa, Lord, bago po ako bumangon, bago ko po ilapat pa ako sa aming glory at paksan ako hatake. Ngayon ko lamang, Lord, I acknowledge your presence in my life. Thank you, Lord. Thank you for giving me life. Thank you for giving me strength. Thank you, Lord, for this wonderful day. So pagbangon mo, continue praying to God. Huwag ka munang bumangon, huwag ka munang umalis. So that would be your prayer spot. Manalangin ka na doon. Kung hindi man, kung sapat ka lugar papuntan, pumunta ka sa prayer spot na iyong dineclare. Para alam nila, pag nandoon ka, hindi ka nagmo-mobile legends. Hindi ka natutulog. Hindi ka nanonood kung ano sa Facebook. Kung ano ng mga pagkakamala ko. Alam na yung kasama sa bahay, pag nandoon ka, you are praying toward God para hindi ka nagulugin. Okay. Number 3, idagdag ang panalangin sa mga malimit nating ginawa. So, i-incorporate natin ang ating prayer time sa mga usual na ginagawa natin. Kung ikaw ay driver, maghapon ka nag-drive, baka kasi naubusan kang oras madahil, meron kang oras pa rin
manalangin. Isasama mo yun. Kung ikaw housewife, maghapon ka naglalaba, nagluto, habang naglalaba ka, incorporate mo yung prayer time mo kay God. So bukod sa 3 beses ka nanalangin sa loob ng isang araw, umaga, hapon, gabi, sa iyong usual, sa iyong routine na ginagawa, na isasama mo pa rin ng panalangin, nadadagdagan ang iyong prayer time. Amen po ba? Kesa naman, Pastor, ang ginagawa ko kasi araw-araw ko sa lingguhan eh. O sige, isama mo na yun. Anong nga lang pray mo doon? Lord, yung puro ko po, yung puro lumabas. Hindi ganon, no? Ayusin po natin ang buhay natin. Umayos tayo lahat. Incorporate natin ang ating prayer time sa ating mga ginagawa. So, nadadagdagan yung ating oras sa panalangin. Amen. Parang ako po, kesa lagi ako magtampo, magdagdag, umiit ang ulo ko sa traffic, that's the time. Pray to God. Nagpipray ako. At ang daw ko makikita, habang nagpipray ka, lalo mo nakikita ang kahalagahan ng bawat oras na ibinibigay sa inyo God. Yung mga dating oras na nasasayang ko, ngayon nakikita ko, nagiging mas malaga ang bawat araw kasi when I spend it to God, nagiging makabuluhan. Amin po ba? So, lagi tayo nanalangin. Number 4, magkaroon tayo ng pagpaplano para sa ating mga ipapanalangin. Ang ibig sabihin po ito, magkaroon ka ng prayer schedule. Pray item to be prayed. Sa araw-araw na nalangin ka, o ngayong araw ito ay papanalangin mo, my focus is my church. Monday. So, nakapag-establish ka na ng prayer time, nakapag-establish ka ng prayer location, na-incorporate mo na palalangin mo sa yung mga usual na ginagawa. So, hindi ka lang 3 beses na nalangin sa loob sa araw, maraming beses. At this time, magpaplano ka. Ano mga isasama mo sa palangin? Yung araw, ang ipapalalangin ko yung mga kapatiran, mga kadala kung meron karamdaman. So, maglalaan ka ngayon ng special time of prayer para sa mga nangangailangan. Kinabukasan, Lord, nagugulan ako sa bansa namin. Ang gulo-gulo, hindi mo maintindihan. Spend time to pray to God para sa ating bansa. Lord, ang daming kulang sa church. So Wednesday, ito po magiging focus ko sa panalangin. Church, kulang kami sa magagawa, kulang kami sa kukuhan, kulang kami sa lupa, kulang kami sa pwesto, kulang kami sa mga Bible study leader. Lord, ito ipag-pray ko. Lord, nalaman ko, ang dami palang gawain sa church, ang daming program by February, ipapanalangin ko ito. So, Webes, Lord, yung cell group ko naman, ipapanalangin ko, sila. Sa Biyernes, ipapanalangin ko naman yung aking mga leader sa ministry. Sa Sabado, ipapanalangin ko, Lord God, yung aming gawain pa sa mundo. Sa Linggo, ipapanalangin ko yung bawat ate, tumating na sabik sa presensya ng ating Diyos. So, magkaroon tayo ng prayer plan daily. Hello? Nakikinig po ka sa akin? Parang ang karamihan sa inyo kasi tulog niya. Hindi ko alam kung nagpipray na or bago lang eh. So, gising naman lahat, no? Pang-5, makibahagi sa mga corporate prayer meeting. So, meron po tayong church prayer meeting. Meron tayong every morning, every Sunday, 8:45, meron tayong corporate prayer meeting. I-invite ko po kayo. So, ngayon po, hindi na nagsisimula ang service po natin, ang corporate worship service natin ng 9 a.m. Nagsisimula na po ito ng 8:45 a.m. Yung ba sabi ko, what? Opo. Ito na po, hindi nakakain. Pero 8:45, start na po ng ating sama-samang paglapit sa ating dakilang Diyos. Palapakan po natin dito. Okay, conclusion. We will dramatically improve our relationship with our God. Kasi ito naman po bottom line ng mensahe ito. So bigla lumakas ang ating prayer life. So number 1, revitalize our personal prayer life. Magiging masaya kung dumalo sa mga iba't ibang prayer meeting kung mismo ang prayer life ko ay masigla. So gagawin natin, apply kung ano na pakinggan natin. I want to improve my time, my prayer life. I want to improve my time to our God. Hindi na basta-basta lang ibibigay ko God, kundi quality time praying to our God. Amen. Number 2, establishing family altar. Gusto kong pagpapala, this is the more challenging one.
Kasi sa family, kilala attitude natin. Minsan nagbibiro kami pag nag-aasara kami. Gusto mo? Sabihin ko sa mga kapatiran, ganito. Sige na, beer na ako, ganyan. Kasi di ba may iniingatan ka sa bahay, alam na alam kung burara ka, matakaw ka, painitin ang ulo mo, alam na alam sa bahay kung na hindi ka pwedeng bilhin na gano'n. Pero sa church, ang amo mo, kapatid, kamusta ka na? O bakit dito sa bahay? Pag marigamis, basta mo kang pinabalitan. Sabi ko, kaya ayaw ko patawag ng pastor sa loob ng bahay. Para at least, pagkakalina kita pumaliga, pastor. Okay. Para bang pinagamit na, sa bahay, importante po, maging totoo po tayo sa Christian. Amen. Kung paano po tayo sa loob ng church, ay nagiging mabuti sa isa't isa, nagiging pasensyoso sa isa't isa, dapat sa loob ng bahay, magsimula din na tayo ay maging kaya-aya sa ating mga sa bahay. Amen. Ano pa ang silbi ng pagiging Kristiyano sa labas kung mismo sa loob ng tahanan ay hindi ka ginagalang? Di ba sabi sa Timothy, ang tagapangasiwa sa iglesia, tagapaglingkod sa iglesia, una sa lahat dapat iginagalang sa loob ng tahanan. Kaya kung dito, ang bet-bet, ginagalang pagkat sa bahay. So anong sagot natin ito? We will establish family altar. Walang pupuntang workers sa iyong bahay kasi ang attendance po dito, ang presence po dito, kung sino ang nasa loob ng bahay. Hello? Amen? Kaya yan. Kailan natin sisimulan? Next month. Okay, proud. Simulan po natin. Pero ang sarap po nito kasi hindi po perfecto ang pamilya namin. Nung bago po mag-pandemic, nagkakasakit din naman talaga kami. Bisa sinasabi, ang hirap maging anak ng pastor. Ibang standard. Yung standard ng pastor, akala, yun din ang binibigay sa anak. Pati sa asawa. Ang hirap. Pero salamat sa ating dakilang Diyos, God is continually doing His things sa buhay po natin. Inaayos ng Diyos ang ating buhay. At pag inaayos ng Diyos ang ating buhay, aayusin niya ang ating pamilya. Aayusin niya ang ating kaibigan. Aayusin niya pati ang ating girlfriend o boyfriend. Aayusin niya ang ating trabaho. Aayusin niya pati ang ating pag-aaral. Aayusin niya pati ang ating relasyon sa ating komunidad. Kapag si God ang inibitahan natin sa ating buhay, He will fix everything as is everything. Walang batong hindi tataw. Walang batong hindi malalag. Walang bina hindi malalangkad. Walang sira hindi kaya aayusin ni God. Lahat yan. When we started to honor God in our life, He will fix everything. Sino sa atin dito ang namumuhay na mayroong tinatago? All of us, meron tayong mga sikreto closet. Amen. Gusto yung sabihin ko sa akin, na kayo. Marami po tayong mga tinatago. But, hindi naman importante malaman natin. Hindi tayo para Katoliko na kailangan sabihin niyo sa akin lahat ng tago ng kasalanan. Hindi naman kailangan gano'n. We have a Heavenly Father na pwede natin sabihin. Ano man, yung mga darkest, even darkest secret natin, sabihin natin sa ating Diyos. He will forgive us. Kasi mahal naman tayo natin Diyos. Amen? So, ang ating family altar, sisimulan po natin. At anong gagawin natin? Kung ano ay tinapik ng linggo na yun, pwede gamitin. O ang tinapik natin, ang araw natin na pakinggan sa about revitalizing our prayer life. Ikaw anak, ikaw naman sa prayer kasi turuan mo muna ako. Kailangan matuto. Kung anong pag-usapan sa family altar, Word of God, prayer, and testimony. Okay? So, sino mong ilip? You can assign to sino yan. Okay? Number 3, ministers prayer meeting. Nakakalungkot isipin na kung sino pa yung mga church worker, pag corporate prayer meeting, absent. You are not working in the vineyard of our God. Kapag worker ka at hindi ka kasama sa prayer meeting, hindi ka sumasama, tanong yun. Malaking katanungan talaga yun. Saan ka ba naglilingkod?
Sa loob ng isang taon, busy ka. Once a month na nga lang prayer meeting, hindi ka nakakit. Kaya ngayon, the solution is, lahat ng worker, you are encouraging to have a ministry prayer meeting. Kung kasama ka sa music ministry, meron kayong weekly prayer meeting. Okay? Ay pastor, kung ako, kasama ko sa worship ministry, sa music ministry, kasama ako sa gato ministry, tatlo ministry mo, mamili ka na lang. Baka naman di ka na mag-aral. Lagi ka lang kasama sa prayer meeting, hindi rin yung gano'n. Ayos pa rin natin. So kung anong prayer meeting, kung men's ministry ka, magtatalaga ang men's ministry ng oras at araw kung paano ko yung sama-sama ng langit. Kung youth ka, magtatalaga kayo ng araw. Kung dalawang ministry meron ka, mamili ka na naman ng isa, suitable sa iyong schedule. Okay? Malinaw. Corporate prayer meeting. Ang ating corporate prayer meeting nagsisimula 8:45 hanggang 8:55 every Sunday morning. Ito'y paghahanda para sa ating lahat sa pagsunubong natin sa Diyos na tunay na dakila. Ayaw natin, pagdating ng 9, para tayong robot, tatayo, kakanta, papalagpak, uupo, wala nangyari. So gusto natin, maging totoo tayo, na meron kasabihan sa pagsunubong sa ating Diyos, 8:45, inanda ng puso natin. Ang ating isipan, ang ating kaluluwa, sa gagawin ng Diyos sa buhay ko natin lahat. Amen. At ang church prayer meeting ginagawa every first Saturday of the month. February 1st, meron tayong church prayer meeting 7 a.m. to 8 a.m. Kung hindi pa rin nakakadalo, dumalo po kayo. Okay? Sabado, February 1, every first Saturday of the month, 7 a.m. dito po. At sana po, makita-kita tayo. Okay? So, ang ating natutunan is about revitalizing our prayer life. At umaasa po ko na tayo lahat ay alas dito na punong-puno po ng kagalangan kasabigan makipag-usap sa ating dakilang Diyos. Tumuhin po tayo lahat ng tayo ng langit. Hallelujah. Dinadakilakan namin o Diyos. Salamat po sa iyong mabagyan. Salamat po sa iyong dakilang biyaya sa aming buhay. Panginoon, ang aming pong panalangin sa umaga ito, pagkatapos namin mapakinggan ang iyong salita, ang panalangin namin ay magkaroon kami ng pusong masunurin sa iyong salita. Wala kaming dahilan, walang alibay, pagkus, buong puso kaming susunod dahil ito po ang iyong ipinagagawa sa amin. Maraming salamat, dalayan mo Diyos, tunay nga pagpalain mo ang puso na nasa sabik sa iyong presensya. Pagpalain po ang kalabuhay, patatagin ang kanilang pananampalataya, at salamat po sa pag-iingat po sa kanila, maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa iyo ang pupuri, sa iyo ang pagluwalhating parangal. Sa pangalan po na Kristo, amin kami sa panalangin. Amen. God bless po mga kapitán. Good morning. So, napakaganda nga po mensahe na ating natanggap sa ating routine pastor. Kasi pastor, no? Purihan nga natin Diyos sa kanyang buhay. And as the last Sunday of this month of January, napakaganda ng title natin. Basahin niya natin, no? Moving forward. No? So, sa lahat ng mga tinuro na itong previous Sunday, buong January, ako yung pinaka-conclude ko. It's all about that moving forward is kaya mo ngiti ka pag nasasaktan ka. Then, joke lang. So yung moving forward pala is all about deeds pala. Hindi lang pala enough na Kristiyano lang tayo. It's all about that. Kaya bakit kailangan ituro sa atin i-improve yung ating prayer life? Bakit ituro sa atin magbasa ng Biblia? So yung faith pala ay may kaaktibat na gawa to move forward. So punta tayo po sa ating tithes and offerings, no? Sa ating verse, sa James 2:17. Sabi dito, no? So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. No? Sabi dito ng Brother James, hindi ko read yan. No? So sabi niya po dito, that faith itself, by itself, isn't enough. No? So tayo,
bakit nga ba tayo nagbibigay ng ating kinds of offerings, no? So hindi lang pala din enough na faith lang yung meron tayo. Meron din pala tayong dapat nagawa. And isa sa mga gawa na yun is yung pagsunod sa ating Panginoon na magbigay ng tithes and offerings. No? Sinabi rin po dito sa James 21:22, no? So may proof, no? Sabi dito, don't you remember that our ancestors Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? You see, his faith and his actions worked together. His actions made his faith complete. No? So nakikita dito pala natin that faith is also activated by action. So parang nagtuturn ka ng switch sa ilaw. So sabi nga nila, may ilaw, pero wala namang switch. No? Paano ka makakakita? May gasol, wala namang kalan, paano ka makakaluto? No? May baril, walang baril. Diba? So hindi enough, nakilala lang natin yung Diyos, pero wala naman tayong ginagawa. So Abraham putting his faith into action by offering his son Isaac. Diba? Balik pa rin tayo sa Genesis, no? Si Abel by faith offered an excellent gift to the Lord. So, ganun din, hindi si Cain. So alam naman natin yung nangyari sa story nila. No? So today, I encourage everyone that as you give, I hope that you know that you are putting your faith into action. And that faith pleases God. So, sabay-sabay po natin itaas ng ating mga handog at kaloob. No? Hallelujah, Panginoon. Tinataas ko po namin, pinupuri mo yung pangalan ng Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga bagay ko na ito na pinagkaloob mo sa amin, Lord God, sa all the blessings that you gave to us, Panginoon, sa pang-araw-araw, Lord God, sa aming mga nakakain, Panginoon, sa energy na aming katawan, sa health na pinagkakaloob mo sa aming Panginoon, and by putting us, Panginoon, na magkaroon ng means, Lord God, na makapag-bigay po ng kaloob sa inyo, Lord God. Panginoon, ito pong handog namin sa mga kaloob, Lord God. We present this to you, Panginoon, as an act of our faith, Lord God, at this faith, Panginoon, tinataas namin sa inyo, Panginoon, and we believe, Panginoon, that you will honor it, Panginoon, and always pour a blessing on to our lives, Lord God. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang lahat po ito sa inyo, Lord God, pinaralan po namin lahat ng biyaya at pagkalo po sa amin sa mga pagkatalas na Panginoon sa Jesus. Amen. Ngayon po ay pinagpala tayo ng ating Panginoon at meron po tayong bagong kasama. Okay, tinatawagan po dito sa unahan si Brother Jeffrey Santos. So, dito po kayo sa unahan.